Okay, good morning mga kapatid. Yun, welcome sa Live G's podcast, episode 1 ng Legit na Kampiyon. Ayan. So, kumusta kayo mga kapatid? Ako, buti naman. Ako, kumusta ito? Ako, siyempre, ayos na. Ano? Ikaw. Okay. Okay lang. Okay ka ba, Jo? Okay lang. So, ayun ngayon lang ulit tayo nagkasama-sama. At, Busy. Tsaka, shoutout muna sa lahat ng mga sponsors natin. Una, syempre, HR Matrix. Kasunod, Askim Uhay. Tapos kay Madam Nur. Ayun. Yan, kay Madam Daw siya. Madam Nur, syempre. Tapos, TUG. At syempre, Brand and Tags. Yes. Ayan. Sila yung mga nasa likod ng legit na Yung Brand and Tags. Shout out. So, yun, mga kapatid, kamusta ang mga buhay-buhay natin nasa OFW? Bale, ilan taon na kayo naging OFW? Or ilan taon na kayo nag-OFW? Ako, magsasampu na. Itong February, magsasampu. Gawin mo, Ben. Tagal Ako mag-aanim na ako by next year. Yeah. Ikaw, madam. 10 na din. Ay, bongga. Ako bagong-bago ako. Nasa naman to. Fresh. Fresh. So, bale, ako, kung susumahin mo lahat ng pag-OFW ko, siguro mga nasa 15 years. Kasi pagka-graduate ko ng college, Rekta. rekta na ako. Rekta OFW na ako. Pero iba-ibang iba-ibang trabaho yung papi. Kung sa, iba-ibang company. Okay, iba-ibang Iba-ibang company, pero yung industry ko, same. Same lang din. Minsan nga gusto ko lang minsan mag-shift ng ibang industry naman. Magkano kayo sa mga warehouse, no? Iba lang, iba. So, kayo, naman, yung sa trabaho nyo, anong industry nyo sa OFW sa trabaho? Trabaho ko dito. Unang trabaho ko talaga ito eh. Ang nasa kitchen staff ako. Kitchen staff. F&B. Yeah. F&B. Ikaw? Si Ay, ito Si pa. Madam. Kasi nilalaktawan mo sa madam. Di pa balata sa Sorry, madam. Galing trabaho, ano ba? Pagbigyan yun na. Ako, una, F&B, tapos ngayon sa sales. Okay. Ikaw naman, Ellie. Ako, 6 years straight F&B. 6 years straight. Yes. Balista ng karak. Ay, proud! Sorry. Hindi coffee. Shoutout ka, Shoutout ka pala sa Pili Cafe. Shoutout mo. Proud to be Pili Cafe. Hello. Ikaw. Ako na ako. Simula ako sa pagiging sales assistant. Okay. Bago ako napunta ngayon sa trabaho ko na nagmamanage na ng mga branch. Ngayon sa but still same. Still same almost ng trabaho ko. Naiba lang ng konti. Ganun na. Ako naman, F&B nga. F&B. Pero I started Puro kayo F&B. mostly F&B. Kasi yan yung sa pagiging OFW, yan yung sabihin natin madaling makahanap ng trabaho. Diba? Kahit saan ka pumunta siguro na bansa. Kasi kasi kailangan ng tao eh. Mostly, pagkain talaga. So, establishment, mga company, mostly kailangan talaga ng mga tao sa F&B. So, yun, started ako naman as a OFW. I started as a barista talaga. Shoutout sa Crispy Green. Yan. Saudi ako nun, bro. Hindi ko alam yung ng mga panahon na yun. Hindi ko alam yung barista na yun. Basta, sumalag lang ako. Agency. Shoutout sa lead agency, sa lead resources. Sa lead resources, yun yung unang agency, bro. So, Saudi ako nun. After that, nag-quit ako. Bago ako mag-quit, nag-Cebu Pacific muna ako. Nag-work ako sa Cebu Pacific Airlines. Saan Cebu Pacific yan, Bobby? Sa sa mismong Manila, sa mismong office, sa nga yan? International. Tagal na, no? Terminal 1, Terminal 2, Terminal 3. Terminal, lahat yun, namin. 1 and 2. Kasi malapit lang ako sa Terminal 2, Bobby. Okay. So, yun, Cebu Pacific, tapos, Kuwait.
Nag-wait ako, barista ulit. Namin So, tapos nag-UAE. So yun, nandito ako sa Oman. Sa Oman na. Yun na. Dito na ako tumalis sa Oman. Oman, nasa ano ako dito, men. Pa 10 years na ako dito. Kaya nga yun. Bakit ka gusto mong tumagal na rito sa Oman, papi? Anong dahilan? Sa lahat na napunta akong GCC, ito yung feeling ko pinaka-safe. I'm comfortable. Tsaka kung Marami nga nagsasabi nga, ang Oman talaga, lalo sa accommodation talaga. The best ang Oman. Kasi sa UAE, mostly partition eh. Or dito kasi, mostly labanan natin dito or hinahanap na tao is puro kwarto. Diba? Tsaka mostly marami dito sa company, may accommodation. Yun ang experience ko Sa UAE kasi bihira yun may accommodation. So, kayo ba nun naka-accommodation kayo or nakalipa din na yun? Ako, galing ako Qatar, doon, accommodation kasi, hotel talaga. Oo. So, dito naman, pagdating ko dito, na-experience ko yung naka-accommodation, tapos naka-live out, yung ganong klase. So, alam mo yung kaibahan din ng ng buhay, naka-accommodation, tsaka naka-live out, yung ganong klase. Pero yung kung ihahalintulad natin ng buhay sa UAE, sa abroad, dito sa OFW, tapos Philippines, ano yung mas gusto nyo? Or mas komportable siguro? Masabi natin mas okay sa abroad o Pilipinas? Hindi kasi kung sa Pilipinas, alam naman natin lahat pag sa Pilipinas na yung sitwasyon, di ba? Dito kasi, aminin na natin siya hindi. Lahat naman ng OFW, sinasabi naman nila, lalo pag walang-wala ka, makakaulam ka pa rin ng maayos-ayos. Like manok, makapag-adobo ka pa. Unlike talaga sa atin, aminin na natin sa hindi. Talagang hindi naman natin inaano na worst to worst. Oo. Pero mahirap talaga. Mahirap talaga. But kailangan natin kasi magsakripisyo eh. Hindi naman para sa atin, sa mga pamilya natin sa Pilipinas. Then, tsaka, being a OFW, may tinatawag tayong OFW starter pack. Oo, meron. Yung itlog, Indomie, ayan, itlog tsaka Indomie laging, naranasan ko yan bro, legit yan, totoo yan. Lalo yung mga galing Philippines, tapos unang abroad mo, tapos agency ka, hindi ka tourist kasi iba yung tourist kasi pag tourist ka, may family ka Kumbaga may backup ka kahit pa paano. Diba? May nakasettle na. Pero kung ikaw yung baguhan ka sa abroad, tapos agency ka, yung zero ka talaga, bro. Ako yung sa pagkain, lalo sa pagkain, nag-adjust ako sa pagkain talaga dito sa Middle East. Kasi ito yung una kong Actually, yung tatay ko dito rin talaga siya nag-abroad. Dito siya nagtagal. Nag-Saudi siya, Kuwait, yan. But tatay ko dito nagtagal sa Oman. Pagdala niya sa akin dito, nanibago talaga ako sa pagkain. Sobrang nanibago ako. Kasi unang-una maanghang. Napakang-anghang ng mga pagkain dito, mga natikmang ko pagkain, mga commonly, mga pang-Indian na pagkain. Sobrang anghang. Pero masarap ang lasa. Kayo, kasi ako, yun ang napansin ko Ayos na si Ellie, anong experience mo nun? Ayoko yung experience ko kasi dumating ako dito, talagang tita ko yung kumuha sa akin. So, syempre, may nangyari. So, ako, nag-leave out. Syempre, alam mo na, may conversation na, hindi pagkakaintindihan. So, sumama ako sa mga friend ko. Then, natuto ako kasi mayroong mga time na matututo kang magtipid Bili ka ng Indomie ng mantika, meron pa ilalagay mo sa kitchen. Lalagay mo pangalan from Pearl. Ganon, no need to touch because 1 week, ganon. May promise yung hotdog, ilagay mo sa ref. Ito pa, ang pangit lang din talaga, yung may kasama ka sa bahay din. Actually, hindi pangit. Kung ano yung grocery nyo, araw ng sahod nyo, same kayo ng groceries, same na pagkain, ilalagay nyo sa same, isang ref lang. Tapos kapag pibawas na isang hotdog, magtatangungan. Diba? Sino kumain ng hotdog dito? Bakit pibawas yung mantika ako? Tapos legit pa yung foam panghugas. Gamit na gamit. Tapos yung, eto pa, yung ang tawag dito sa atin, Joy, diba? Yung panghugas, dishwashing. Diyos ko, kalahati na lang. Magsisisihan pa. Bakit ganito, ganyan? Yun lang. Yun talaga na-experience ko. Magtitipid ka talaga sa pagkain. Yun yung talagang, literal talaga yun. Legit yun. Kasi alam mo ba, napansin ko lang kasi lahat tayo dito survivor. Survivor. Correct. Yun yung pinaka
sa akin ha, yung sa akin yung term ko, opinion ko lahat tayo dito survivor. Mismo. Actually, punta tayo dito, hindi tayo magkakilala naman eh. Mm. Pero mayroon tayong isang purpose. May isang pangarap lang tayo. Tama? Oo, tama. May isang purpose, may goal lang tayo. Lahat tayo para sa pamilya. Pumunta ako dito para, yung iba para may patunayan ka sa sarili mo. Given na yun eh. Mm. Pero yung pinaka-purpose mo talaga para sa pamilya. Gusto mo Mismo. pangat eh. Diba? Lalo yung may mga kaibigan ako na parang walang-wala sa Pilipinas noon. Pero nung nandito namin, talagang nag-grow yung career nila, bro. Kaya talagang, huwag mo mamaliitin. Doon ako naniniwala eh. Huwag mo mamaliitin yung ano. Talaga ng full promise. Huwag mo mamaliitin yung tao. Yung tipong, umiikot kasi yan, pre. Mm. Yung trabaho mo ngayon, halimbawa, mababa. After 4 years, hindi ka naman dyan eh. May increase. Saka may ibang nag-abroad na iba yung trabaho nila sa Pilipinas. Tama, di ba? Tama. Iba yung trabaho nila sa Pilipinas. Like, katulad ko, aircraft avionics ako sa Pilipinas. May license ako para magano ng aeroplano. Pero pagdating ko rito, naging sales assistant ako. Imaginein mo. Pero pinag-aralan mo, kasi gano'n naman tayo mga Pilipino, di ba? Oo. Kaya nga hindi man tayo sa mga iba't ibang bansa. Gustong-gusto nilang Pilipino kasi trabaho na, tatrabahuin mo pa. Mm. Ganon tayo mga Pilipino. Ano tayo, continuous learning tayo. Hindi tayo umito na, natutunan ko na to. Tama na ako dito. Hindi. Exactly. Tapos, Ganon tayo. ang inaano nila, yung inisip nila sa Philippines, parang masarap maging OFW kasi mayaman ka. Mismo. Yun. Kasi nakikita nila sa ano yan eh, social media. Sabi niya. Kasi dito, alam na naman, picture ka lang, wala kang makain. Right? Oo. Tama. Alang pipicture mo, itlog tsaka indomie lang. Hindi mo ulam. Hindi mo naman mapakita sa social media yun eh. Lalo marami mga chismosa. So nakikita ng mga tao na parang ang sarap ng buhay natin dito. Oo, masarap siguro in the sense na nakakatikim ka ng McDonald's, mga fast foods. Gusto yung trending. Diba? Kasi yun yung kaya mong kainin. Yun ang kaya kainin. Kaya mong ma-afford. Yun yung advantage. One of the advantages being an OFW, nakakain mo yung gusto mo kahit paano. Yun. Pero, sa likod nun, may sakit, lungkot, pait. Kasi pag uwi mo sa bahay, aminin natin sa hindi. Nung unat, lalo bagong-bago pa. Ay, Malungkot eh. sobra. Totoo yun. Pag nasanay ka sa pamilya mo, kasama mo nanay, tatay mo, kapatid mo, nasanay ka doon, tapos bigla ang nag-stand up na sarili mo. Ubus na ako sa'yo in 6 months, baka umiiyak ka pa eh. Mapapaiyak ka ng konti, boss. Oo, totoo yun. Because I experienced that, bro. Yun yung masasabi ko na as a OFW, na parang hindi rin pala madali. Oo, lahat ng bigat na yun. Dito ka natuto magluto. Mm. Sino nagluto magluto? Yan. Amin ko yan. Dito sa Pilipinas, asa ka sa nanay mo. Maano ulam. Totoo, di ba? Nasa abroad ka na. Dati kahit maghiwa ng manok, hindi ko alam eh. Sibuyas. Oo, Di ba? hindi. Basic na yung sige sibuyas, lang. yung ganun. Pero yung mga karne, mga ganun, hindi ko alam na hanggang sa natuto ako, ganito pala, gisa pala, ganito. Hanggang sa natuto ka na, ay pag nakakita mo na, basic na lang. Di ba? Matututo ka talaga kasi being an independent talaga. Yun yung mahirap. Tapos, sa trabaho, syempre, makikisama ka, iba-ibang lahi yan, boy. Tama. Iba-ibang lahi yan. So, yung culture shock nandun. Hindi ka tulad sa Pilipinas, yung trabaho mo, parehas kayo ng lingwahe. Dito, hindi mo alam, minumura ka ng kasama mo. Oo, kasi maraming mga senaryo yan eh. Tapos hindi ka sanay, so pag uwi mo sa Pilipinas, sa bahay mo, depressed ka. Kasi syempre, Oo. hindi mo alam hindi mo alam nangyayari. Yung pala, tatanggalin ka na sa trabaho. May mga ganong instances. Diba? So, yun yung hindi ganun kadali yung sa akin hindi ganun kadali maging OFW. Tsaka, Kailangan matibay ka talaga, papi. Kailangan matibay ka. Yung Yes, sinasabi mismo. nila na pidos lahat, pag-aaralan mo. May mga naging OFW rin kasi dito na rekta rito eh. Kumbaga, pumunta rito ng nang hindi dumaan sa tamang proseso. Hindi naman natin sinabing mali. Pero hindi dumaan may sa mga ganun. Oo. Kaya wala kang idea kung anong nature meron, kung anong concept ng dito, di ba? At saka, yung sasabihin nilang, hindi ganun madaling maging OFW. Hindi Bakit? talaga. Isa pang dahilan sa experience ko. Hindi ka basta-basta na makakauwi.
Oo. May mga tao na hindi basta-basta nakakauwi. Kagaya ko, 10 years na ako hindi umuwi. Ikaw, ilang taon na hindi umuwi? 6 years. Oh, 6 years. Ikaw, Pearl. 6 years. Oh, ikaw. 9 years. Oh. Ikaw, bago lang si Tuk. Siyempre ako mag-tutuloy. Bago pa lang. Okay lang yan. At least Bago pa lang. Oh, diba? Kaya nga eh. So, yung sinasabi ko, na kahit minsan gusto mong umuwi, gusto mong makasama yung pamilya mo, pero hindi ganun kadali. Bakit? Kasi yung sitwasyon. Oo. Minsan naman, may chance kang umuwi, pero may choice ka. Mm. Kasi minsan yung iisipin mo, yung pambakasyon, padala. Correct. Correct. Yan ang ano. Correct. Yung like, talaga. oo. Correct, correct, Ano correct. naman talaga? Tapos pag nasa Pilipinas ka naman, pag nakabakasyon ka na, dito, makakabili ka ng malalaking mga shampoo, mga conditioner. Pag sa Pilipinas ka, sa Shea na lang eh. Totoo, legit. Magtitipid ka dito. Pag doon ka sa Pilipinas, masyasyak ka sa ano eh, sa groceries. Ay, ganito lang, pagkano na to. Oh. 10,000 na lahat, yung ganong klase. Yun yung advantage siya, disadvantage. Yes. Pero ang advantages naman pag nasa Pilipinas ka, kasama mo pamilya mo. Yan lang. May Pahinga. may pahinga ka, may nakakita mo sila, nakasama mo sila, may kasama ka kung down ka, may may tutulong sila kahit paano. Dito kasi bro, hindi naman lahat tayo magtutulungan dito kung araw-araw, kumbaga, everyday or ano. Kasi may pamilya ka may buhay ka din eh. May purpose tayo eh, di ba? Pero naniniwala kayo na mas masakit sa feeling natin mga OFW kapag pangalawang balik na natin sa abroad. Totoo. Galing tayong bakasyon. Mm. Mas masakit yun, pabalik tayo. Ako naramdaman ko yun eh, nagbakasyon ako. Pagbalik ko ng Oman, parang mas triple yung bigat nung naramdaman ko eh. Na parang ayoko nang bumalik. Pero kailangan eh. Kailangan talaga Oo. bumalik. Wala tayong choice kundi magtrabaho para rin sa kanila. Siyempre, especially para sa atin, di ba? Kasi yung opportunity dito sa abroad, hindi ganun sa opportunity sa Pilipinas. Yun yung kaya minsan napipilitan tayo mag-stay tayo talaga dito sa... Parang napaisip tuloy Oo. ako, hindi muna ako uwi. Oo, pwede naman, papi, pwede ka naman umuwi. Yung nga lang, talagang tibayan na ng loob talagang. Oo. Yun nga, ano naman, as a OFW, dito na papasok yung paano mo lilibangin yung sarili mo. Yan. Diyan papasok yung labasan ng talento, diyan papasok yung mga kung ano yung mga gusto mong gawin, kung ikaw ay isang Binigay. singer, dancer, kasi kailangan mo libangin. Hindi ka naman pwedeng sa bahay ka lang, tapos trabaho sa bahay, sa trabaho. 2 taon kang gano'n, hindi magkakaari yun. Magkakaari siguro pero mafe-fed up kami. Matutuyo ka, kumbaga. Madidepress ka rin kahit pa paano, di ba? Kasi kailangan mo rin eh. Kailangan mo talaga. Parang yun yung sinasabi nila na sa tagal mong nag-work, kailangan mo ring, So, oo. alam mo yung may tinatawag sila din, refresh din. Refresh. Kung baga parang magsasawa ka, kailangan may bago kang gawin. Kailangan mo na output. Malibang. Kailangan mo na output. malibang. As a, kagaya yan. Ikaw, as a artist ng Tagra, Dope, bago ka lang. Yes. So, paano mo, kaya mo naman ibana sa pagiging artist, like a tattoo artist, tapos nagtatrabaho, kaya naman. Ako, boss, kaya naman. Kasi ginagawa ko naman yung pagiging tattoo artist ko pag free time ako, pag day off ako. Yun lang naman. Kasi hindi ko naman talaga mapapasok yung pagiging tattoo artist ko pag nagtatrabaho ako. Tama. May ganun ba yan, Jay? May ganun ba yan? Oo. Oo, yun naman talaga. Ganun pa, sample nga. Sample. Yun nga sabi mo, boss. Diba? Signature. Yun nga sabi mo, di ba? Magagawa mo yung dapat mong gawin dito. Oo. Kasi lilibangin mo yung sarili. Tama. Ako kasi talagang sa Pinas pa ako talagang gano'n na ginagawa ko. Oo, talaga. Trabaho, tapos diskarte, kung ano yung Oo. dapat diskarte. Kasi kailangan mo talaga discard din kasi may sideline ka. Pangit naman yung aasa ka na sa sahod mo. Correct. Kasi maganda rin yung may sideline ka, nagbebenta-benta ka ako ng pagkain, damit. At least yung sahod mo kahit pa paano hindi mo nagagalaw. Makakapag-ipon ka, di ba? So, Sipag lang. tama. Sa bagong artist ka, so okay ka naman sa Taggrind. Ayun. Siyempre, Yan. ay na-okay ako dito. Boss. Kamusta ang magiging artist sa Taggrind? Dito, siyempre, para sa akin kasi talaga, boss, malaking tulong sa akin. Sa Tag Grind, siyempre gusto kong lumawak dito, gusto kong lumawak yung
Magandang oportunidad. Oo, oportunidad dito lalo na dito sa Oman, sa ibang bansa. First time ko nga ito eh. Kaya syempre nakita ko yung tank drive. Doon ko nakita na okay ako rito. Sasaya ako rito. Paano ka na-discover sa top grind? Paano ka na-discover? Syempre ang sa ate ko. Nakwento ko na yan sa inyo. Sa ate ko talaga. Kasi nasa Pilipinas pa lang ako. Nakakwento na ni si Boss Lensa. Si Papi. Oo. Iba ka talaga, Papa. Lumilipad. Lumilipad talaga. May sapat lipat. Short yung ate mo is dito. Ay, Dito. yung lipad niya, walang ticket Hindi ko na talaga yung ate ko. Matagal na yung ate ko. 15 years na rito. Tapos, yun nga sabi ni ate, alam niya rin kasi na mapalapit ako sa mga kaibigan, mapalakaibigan ako. Eh, siyempre, sinabi ng ate ko, piliin mo yung hindi, lahat. Ganun, piliin mo kung sino yung mo. Ngayon, nakwento ko niya sa akin. Ayan. Alam niya na kung sino kasi talaga yung mga lalapitan ko eh. Alam ng ate ko. Alam ng ate ko. Sabi, ayan, si Lime. Nasa Pilipinas pa lang ako, pinakwento na yan. Yan sila yung ayan dito. Alam niyo yung tag-drive. Kaya, solid. Ako naman, nagsimula kasi ako kay Tio. Ito yung G. Kay Tio G. Nagsimula ako kay Tio G. Shout out to you, G. Shoutout kay Tio G. Actually, si Tio G kasi, nag-meet kami. Actually, di kami nag-meet. Coincidence lang na nakita ko siya. Sabi ko, sino kaya itong taong itong galing mag-gitara, pero seryoso yung mukha. Seryoso kasi talaga siya. Pag tingnan mo pa, seryoso. Sa isang birthday yun sa SIB. Sa isang birthday yun, kita kami. Then yung kaibigan ko, akit ka, kanta ka. Di ako naman, syempre, love ko music Akit naman ako. Pag-akit kong ganun, seryoso. Nandun lang, isang tingin lang siya, tapos Alam ko, kakapalang gitara. Diba? Tapos, G din di kumanta na. Nag-enjoy na kami. O, kanta ka pa. Ganto ganyan. Request ng kanta. Tapos siguro mga ilang months, sabi ng TOG, Pops, gusto mong kumanta? Sabi niya sa akin, wala talaga akong time that time, Papi. Kasi busy talaga rin sa trabaho. Hindi ko siya napagbigyan. Pero nag-meet uli kami yung sa farm. Natatandaan mo, Papi, yung sa farm, yung may event sa farm? Halloween, yun, Halloween sa farm. Okay. Yung Halloween party. Doon kami uli na inibitahan ako ni Tio. Kaya kita na-meet. Kaya nung inano mo ako sa tack grind, sobrang siya ako nun. Sabi ko nga sa Piper, sabi ko, paano gawin ko na ito ako? Hindi ko alam kung paano yung first step ko ba. Kasi doon tayo ikaw rin, seryoso ka rin Seryoso to, kung hindi nyo lang alam. Ang itsura rin ito, seryoso. Nagmana na rin ito kay Tio G. Nagmana na rin kay Tio. Alam niyo yung nasa loob yung pagiging clown nila. Pero seryoso, pag tinignan mo, pag baguhan ka talaga, sino kaya ito? Parang hirap ikausapin. Parang Basahin. parang hirap basahin. Ganun yung experience ko Kayo. Ikaw, kay Ellie. Asa background? Hindi. Kasi nagsimula din kay... Oops, wait lang. Dapat ikaw muna ate ang magsalita kasi first kasi ang connection ko bago ako Background. sa tack grind is kay ate. Kay ate, Siya yung nag-message sa akin. Pero hindi ko na alam kung anong message nun Pero ang naghahanap siya ng si TUG din ang naghahanap ng vocalist ganito, ganyan. So ako naman, sa super excited ko, syempre, may boses daw. Ako naman, si cellphone, nag-voice message ako, pero kumakanta ako. Ganun. Send ako sa kanya. Di mo imagine yung anak ko, di ba? Anak ko nandyan. Tulog na. Si ate, kachat ko. Ito, ganito, ganyan. Gusto daw na ni TG. Akong marinig, personal. Okay, ate, ang dami namin conversation nito Tapos, ayun na, send na ako ng mga example ng music ko. Sarah G, Regina, yung pinakamatindi, yung yung She's Gone. Pero hindi ko na alam, Sir Lime, kung ano yung mga ko. Sa kanya ko talaga na si ate. Kaya sobra kong na-appreciate si ate kapag, alam mo na mamaya. Ano masasabi mo sa
Ngayon, grind ka na. Ako, super proud. Yeah. Kahit, alam mo, lately, mainit ang ulo ko. Basta, super proud ako sa top grind, Sir Lime. Basta, Palagi naman may... Ay, sir, basta simula nung yung parang na ako, na member na ako ng top grind. First, pasalamat sa Panginoon, and then, to Sir Lime G, na binigyan kami na opportunity na ganito na, basta sir, thank you. THANKAYOU. Kahit pasaway ka. Okay, kahit pasaway ako, alam mo yan. We love you. ikaw lang, para na sa grind. Uy! Love! Uy! Sige, Ano ba yan? Kahit tabi mo ka mga love na mga Love. Hindi, ako naman kasi, yung mga kaibigan ko is mga nasa banda din. So, kami support. Siya nakikita ko na yan dati pa. Ayun, Way back mga 2 years ago, yung ganon. Nagpa-picture. Hindi, Ayan may isang ako na. friend. Ito kasi mahilig yan, alam mo. Mahilig siya ganyan. So, nakikilala ko na siya sa mga friends ko na nagbabanda din yung ganon. So, sabi ko sa kanila, sabi ko nag-message si, Line G, yung ganon. So, sabi nila sa akin, Line G. Tapos yun na, tukso-tuksuan. Tapos, pag pumupunta sa mga, tinutukso nga na ako ng mga friends ko. Tapos sabi nila, ay, Line G, ganon sila sa akin. So, may isang event na dinare ako ng mga friends ko. Sabi ganon, pa-picture ka nga, sige nga, kung ano. Ako naman, yung isang Siyempre, Lime G yan eh. Lime G. hindi ko siya tinitignan na si Line G. Tinitignan ko siya as siya talaga. As a course. Yes. Diba? Bawi. Kung ano siya sa Artist, personality. Artist Kasi yan kung ano eh. yung nakikita ng tao sa kanya saan siya Siya na social yun. media. Iba naman eh. Totoo Iba siya yun. sa Oo. Which is totoo. Kasi, As ano an artist kasi, kahit sino naman kasi, madaling ma-judge kasi yung mga artist, pre. Kasi, pag an artist ka, kasi, syempre, iba yung reputasyon mo eh. Hindi yun naman sinasabi na mayabang ka dapat or something. Pero syempre, you need to protect. Marunong ka maisama and everything. May mga tao na nami-misunderstand nila yun. Yung mga tingin nila sa'yo, parang, si Doc kasi ganito. Lalo pag stricto ka. Oo. Kasi alam naman ng Hindi pa nila nababasa talaga. Shoutout sa lahat ng grind. Shoutout. Alam nila na, stricto talaga ako. Kasi when, ang music sa akin is, trabaho yan. Passion talaga yun. Passion ko yun. Kasi bata pa lang ako, pangarap ko yung music din. So, hindi man ako sumikat ng sikat na lang, Glock 9 or something. But at least I can do my own Ito na ako, craft. malapit na. Diba? Yung parang parang ginagawa ko lang yung gusto ko. Kasi yung legasiya ko yun yung hinahabol ko, pre, yung legasiya ko. Legasiya natin. Kasi kada naniniwala ako, pagdating ng panahon, yung legacy may iwan Diba? Ikaw, as an artist, pre, nagtatrabaho, OFW ka. Bakit ka kumakanta pa rin? Passion kasi, Pabi. Passion talaga. Passion yung nangyari. Tapos, pinagpuksan mo pa ako ng pinto para uli yung talent ko ba na mailabas uli yung talent ko. Kaya maraming salamat sa'yo, Pabi. Talaga. Alam mo yan, kahit pinimessage sila, Inora. Hey, Pabi. Pero may iba naman magtatanong sa'yo. Sige. Yeah. Gano'ng katagal mo ng pinlano na magawa ng isang obra na para sa mga OFW? Para, katulad natin, na para maibsan man lang magkaroon silang inspirasyon panalo, ma-motivate sila lalo, dahil sa ginawa mong kanta. Gano'n mo nakatagal yung pinlano? Yung kanta na yan, kasi sabi ko nga, almost 15 years na siguro ako. 16 years na OFW ako. Kasi mostly napapanood ko sa YouTube, sa ibang videos, puro OFW kalungkutan ng kanta, puro ganito sakit, ganito, bla 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 bla. Si shoutout sa kanya, much respect talaga sa mga artists na kumagawa ng ganun. Which is realidad yun. Totoo naman Totoo naman na yun ang naramdaman natin, ang pinagdadaan natin na mahirap. Doon dumadaan na minsan niloloko ka ng partner mo, nawasak yung pamilya nyo, and everything. Nangyayari ang realidad. Okay? Pero sabi ko, Literal. literal yun. Pero sabi ko, bakit
hindi ako gumawa ng isang kanta na pang-motivate naman sa mga, Balance siya. sa mga taong minsan down. Pagod ka, na minsan uwi ka, o may isip mo isang araw, iiyak ka na lang na, ayoko na maging OFW. Pero gusto ko yung, pag narinig mo yung kanta na to, Yun. shit, masasabi mo na, damn, bre! Dang. OFW kami. I-enjoy ka palalo. Kailangan ko maging matatag. Oo. Maging, alam mo yun? So yun yung medyo matagal kong pinano to, bro. Alam mo yan, na sinasabi ko na, kailangan ko to, ang tagal na nito, bro. Siguro ilang taon na. Sabi ko, gagawa ko ng kanta, blah, blah, blah. Hindi matutuloy. And then hanggang nakausap ko si Gio, shoutout kay Gio, sa producer ko. Sabi ko, G, ito, seryosohin ko, gawa ko kanta, bigyan mo ng beat, blah, 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 blah. So, yun na. Tapos, sabi ko, sino kaya kakanta dito? Yan na, sabi ko. So, kasi yung mga pinanggalingan ko sa Philippines, yung mga roots doon, kung gagawa ka ng obra, siguraduhin mo na maganda. Siguraduhin mo, pinulido mo yan. Pinahinog mo, inayos mo, yung sounds, music video, and everything, walang tapon. Sabihin natin walang perfect, walang 100%, sige. Pero binigay mo lahat yung best. Oo. Hindi huwag kang maglalabas ng isang track or isang produkto mo na hindi ganun kaganda. Kasi bakit? At the end of the day, magre-reflect sa iyo yan, pre. Diba? Parang, ano ba yung product mo, pre? Ano ba yung baso mo? Diba? Parang ito, baso. Ano yan? So, ganun din sa track. So, gusto ko to, minsan lang ako magbigay ng regalo sa mga kapwa nating OFW na magiging legacy natin to, pre. Hanggang sa pagtanda, hanggang lumaki yung mga anak natin. Mapapanood sila na tatay ko yan, pre. Oo. Yun yung punto. Diba? OFW yung tatay ko, pre. Yung nanay ko, pare, buntis nga si Ellie niyan, Buntis si Ellie niyan. Diba? Yung mga ganon. Tatay ko yung pre, mataas yung hairline. Grabe naman. Hindi, joke lang. Hindi, joke lang. Kidding aside. Pero yung masasabi mo na matanda na tayo, pre. Yun yung legacy mo. Oo. Na nandun na tayo sa Philippines, may negosyo na tayo, kung ano man nangyari sa atin sa Pilipinas, yung mga anak natin makikita nila, may pagyayabang, may pagmamalaki sila. Ano ko, maging proud sila. Oo. Dito sa aspeto na to, hindi man sa ibang aspeto, at least may isang aspeto sa buhay ko na ipagmamalaki nila. Yun eh. Nagiging sa Philippines. So, naisip ko yung dalawa. Naisip ko itong dalawa. Sabi ko, magaling naman yung dalawang yun Pagagaling Hindi ko nga expected na kami yung Sabi ko, kukunin ko si O sabi ko, kinausap ko na si Pearl, di ba? Nung message ko sa'yo. Sabi ko, pag hindi ito kumayan, kukulang po ako sa Philippines. Sabi ko ganyan. Ay, salamat din sa inyo. Sobrang salamat din dahil nagtiwala kayo. Nagtiwala kayo unang-una sa sarili nyo. Bakit? Kasi, alam nyo sa sarili nyo na kaya nyo Siguro nagulat kayo kung gaano ako strict ng mga unang natin. Ay, sobra. Diba? Sige daw. Kasi, Pati nga yung paggawa ng lyrics, message siya, tawag. Pams, asan na yung linya mo? Asan na yung sulat mo? Sabi ko, Paps, wait lang ha. Pagod ako sa trabaho, pero may time na hindi ko magawa. Pero sabi ko, sige Paps, ginagawa ko na. Pero hindi ko nagawa. Which is ako naman mali, kasi pagod din sa trabaho. Hanggang sa one time, talagang wala nang oras Wala nang kawala. Asan na, kailangan ko na yung mo. Isulat mo, kailangan natin. Dali-dali sa kama, sulat ako sa kama. Ano man ang pagsubok, kayang hirap at inulit-ulit ko pa. Siguro mga 1 oras ako. Sabi ko, Paps, pwede yung pag-agree. Sabi ko ganyan. Hanggang sa may na-agree siya na sulat ko na, sige, ganito, ganyan. Pero may binago lang kami nung live na bagoy mo itong lyrics lang na to. Yan, okay na, goods na yan. Sabi niya ganyan. Hanggang sa nabuo. Kasi na-amaze din ako sa niya sa lyrics niya. Kapatid, hello, konnichiwa, salam. Saka makakita ng iba't ibang lengguwahe, di ba, sa opera mo, di ba, na ginagawa. Kayo, ikaw, Nay?
Ay, ako, wala akong masabi. Kasi nung talagang narinig ko yung ano ni sir na about dun sa lyrics, first stanza, ganito, ganyan. Doon pala, believe na ako eh. Hindi ako plastic Pero as in, galing eh. In the end, kamusta? From, anong umpisa nun? Hello. Hello. Tapos, kamusta? Ma-imagine mo, parang parang may psychological, ang galing. Wala na akong masabi. Kasi siya, pag may naisip siya, Mm-mm. sasabihin niya, saglit lang. Kahit Mm. sasabihin niya, susulat lang ako. Tapos, yun lang. Nasusulok lang siya, susulat lang siya. Tapos, ayun na, tatawagan ka niya. Love, alika dito, pakinggan mo to. Gaganyan niya yung sasali. Tapos, maririnig mo, okay Tapos, sasabihin niya, tatanungin ka niya, hindi nga, maganda, oo nga, gaganon ako sa kanya. Kasi si Sir Lem, gusto niya talagang marinig yung ano talaga yung nasa sa'yo. Gusto niya marinig yung mali. Ganon. Para yun nagbaguhin niya. Pero Yan. Diba? yan, kasi yan. once tayo, may ginawa tayong para sa sarili natin. Tapos paparinig ko sa'yo. Sasabihin mo, Pearl, okay. Pero in the end, parang hindi maganda. Sa inyo, hindi maganda. Sa akin, okay na kasi sabi niyo maganda eh. Sabihin niyo sa akin kung ano talaga, yung totoo. Kasi pwede kong baguhin. Diba? Ganun si Lime G. Ay, nako. Lime G talaga. Kung ano. Narinig mo ba? Sa akin, gusto mo na marinig boss eh. Narinig ka. Teaser pa lang eh. Yung teaser, Teaser pa lang. anong comment mo sa teaser? Yung Hindi, napasa sabi ko. naman sa teaser, siyempre, bilib talaga ako, siyempre. Ang ganda eh. Teaser pa lang yun Kaya gusto ko na marinig yung Ako buo. Aabangan ko yung bukas. Ako Ay, mamaya pala. Ay, mamaya na pala siya. Mamaya. Eto na talaga. mamaya yun kasi regalo niya sa akin yan, birthday ko ngayon eh. Ay, Regalo niya sa akin yun. Kaya ni-release niya yun ng birthday ko. Kasi sabi ko, Paps, gawin mong 11 kasi pa-birthday ka na yun sa akin. Ayan, no? Sige, gawin natin 11. Kasi totoo. Kasi birthday niya nga. Kasi dapat release niya yun, 10. October 10. Kasi anniversary ng Tagay ng 7. So, sabi ko, 10 ko i-release to. And then, nung nasa group na tayo, nag-usap tayo, sabi niya, Pops, birthday ko ng 11. So, sabi ko, sige, pa-birthday ko ito, kaya Para memorable. Memorable. Kumbaga, at least, di ba? Nag-shoot ka ng buntis, tapos may birthday. Di ba? Lopet. Di ba? Bakit? Pag nagsusulat ako, wala akong pakialam kahit sino. Tahimik lang ako. Huwag mong gagalawin, huwag mong kausapin, huwag mong ano. Basta, hayaan mo gumawa ng lyrics ko. Kasi tatawagin kita eh. Tapos, pag tinawag kita, pinarinig ko sa'yo, ayoko maririnig na okay, maganda. Ayoko. Bakit? Kasi from my roots sa Pilipinas, shoutout sa mga nakasama ko, tropa ko dyan, madaling pumulit, pre. Mismo. Madaling pumulit. Pero, ang totoo, kunin mo yung negative para mag-grow ka. Diba? Sasabihin mo sa'yo, maganda ka, magaling ka na. So, ikaw, pag feelingero ka, at isinaulo mo, literal na ulo mo, you will go to stop. Stop ka na dun eh. Okay na ako. Okay na ako kasi magaling. No. Sa amin kasi, lalo si Gio, nung kinakausap niya ako, laging nag-critics yan, men. Pakinggan mo to. Pag sinabi kong maganda, hindi ako iniwala sa'yo. Oo, hindi ako iniwala sa'yo. Sasabihin ako the spot, bro. Kaya gano'n kami mag-usap ng kaibigan ko yun. Yung gumawa ng beat na to. Nung nangop yun. Literal sasabihin niya sa'yo. Kunin mo yung mga negative. Kasi yung negative, yun yung aayos eh. Mag-form sa'yo as a human being, a tao, karakter mo. Pwede mong i-apply sa buhay mo yun eh. Kung tutuusin eh. Diba? Ay, sa trabaho mo, pre. Magaling ka. Hindi, huwag mo isipin magaling ka. Hindi ako magaling, man. Trabaho. O, diba? Kailangan mo aralin lahat yan. Bro, ang dami ko nakasama magagaling. Pero sila, pinaparinig nila sa'yo. Kailangan, gusto ko marinig yung aabangan ko yung negative sa'yo. Kasi oo. Kasi bakit? I-consider ko kasi yun. Diba? Pangit. Sabi ni, Eli, ganito. Sige, halimbawa, ganito. Magkuhin ko nga. Pag nakita ako tayo, pakinggan mo nga ito ulit. Which is, gagawin ko yung sinabi mo. Apply ko, tatry natin. Pwede naman yun eh. Di ba? Pwede naman. Mali mo gumanda lalo.
doon ka mag-grow. Hmm. Diba? Kaya sinasabi ko sa kanila nung pinaparinig ko, actually, nagsusulat ako, hello. Ano ba yung hello sa ibang bansa? So, inaari ko yan. Medyo nag-google ako. Siyempre, hindi naman tayo matalino na alam mo lahat eh. Alam. Yan, nandiyan si paring Google. Hmm. Ano pong hello sa ganito? Ganito, hello, hello. So, sabi ko, ang mga Filipino galing sa ibang lugar, nasa iba-iba, kala tayo eh. Bakit hindi ko ilagay hello? Eh, hello ko muna sila. Hello. Hello, hello, hello. Hi. Diba? Tapos, biglang sa huli, kamusta ka? Galing, no? Nakaka-proud ka. Compare mo dun sa dating ngayon, ang layo mo na. Yeah. Ah, di ba? Yan, guess mo? Di ba parang, which is totoo sa ating buhay natin, friend. Dati, ikaw, simula, wala ka naman eh. Kung tutuusin, hindi ka makabili ng ano eh. Indomie itlog ka lang eh. Ngayon, nakapag Jollibee ka na, kahit pa paano eh. Improvement yun. Small things, improvement yun. Sa Pilipinas, hindi nga ako makabili ng Jollibee doon, pero real talk eh. Dito kahit pa paano, kaya kong bumili ng Jollibee. Yun yung progress. So sabi ko, okay. Kamusta ka? Galing, no? Nakaka-proud ka. Compare mo dun sa dati ngayon, ang layo mo na. Di ba ano sundan? Mga pinagdaanan mo lahat. Ay nagbubunga. Yan tayo eh. Para sa pangarap at pamilya. Swap. Di ba? Buka. But shoutout pa rin at least, di ba? At least yung makita nila kung paano natin binuo. Di ba? Pero alam mo bro, malayo sila from Amirat. North to south. From Amirat punta ng Sigmen. Alam mo gagawin namin para i-testing lang yung sulat kung swak ba o hindi. Ganun namin inipon po. Ganun namin ginawa yung project na to. Ganun naman yung dinibdib. Ganun namin, kumbaga, sinelyuhan namin. Yung effort ng dalawang to, men. Eh, sinasabi ko sa kanya, sabi ko, grabe yung effort. Lahat, pagod, trabaho, and everything. Pupunta yan doon. Maghahanda kami kahit pa paano. Sabi ko, pasensya na yun, ganda yung mga, alam mo yun? Pero yung effort, makikita mo as an artist, doon ko nakita. Doon ko nasubukan eh. Mahilig kasi talaga ako manubok, pare. Susubukan kita. Mahilig ako dyan eh. Ako di ko alam, nanggigil ako eh. Parang sabi ko, sayang po. Sabi ko, gigil. Diba, ang layo kasi nila, pre. Tapos parang, sabi ko, pag umayaw to, Sayang talaga. hindi para sa kanila tong project na to. Hindi sila sumukon doon, men. Nagulat ako. Ano may gusto ko sabihin, no? Kasi itong dalawang to, pag nagpa-practice kayo, matatapos sila sa control o 5. Dala pa yung anak ha. Tapos minsan kami tulog na sa bahay sila bumabiyahe pa kasi nga malayo sila. Natutulog sila sa gas station. Tatabi mo na kami pa. Oo. Kasi siya driver eh. Oh my God! Oo. Ganon sila. Kaya doon din na ko na ay grabe itong dalawang. Pero Yung alam mo ganun. na, Sakripisyo sila. magbubunga pa lang, pero bunga na. Diba? Iba yung feeling kasi. Iba yung feeling ng obra. Yes. Kasi, May time din talaga na, as in, aminin ko, hindi naman ako hero. May trabaho ka, ikaw saan, may trabaho ka, busy. Actually, talaga aminin ko, tamad ako eh. Tamad talaga ako, pero ito talaga nagpo-force na, Nay, kailangan natin puntahan sila. Sabi ko, pwede ba mag-excuse na lang muna, ganito, ganyan. Pero, may way talaga ang Diyos na, kahit in a hour lang, puntahan natin. Puntahan nyo. Para sa inyo yan eh. Hindi lang para kay Lion G, hindi. Hindi sa akin, hindi kay Ellie, hindi kay sa akin, Hapon, hindi kay Lion G. Para sa lahat yan eh. Diba? Sa akin, hindi nadama ko kasi hindi yung gusto kong gumawa lang ng kanta eh. Nadama ko kasi yung magiging outcome ng obra. Kasi hindi, pag pinakinggan nyo yung talagang, yung pinaka-meaning ng kanta, iba yung dating eh. Iba yung dating, Bobby talagang. Kaya hindi mo siya pwedeng sabihin na nandun yung gusto mo mag-posige, pero iba yung parang may dating kasi. May palo, may bigat, ano mo yun, na hindi basta-basta siya ginawa lang ng putyo-putyo. Na parang, Kaya parang, kumbaga sa akin, Hapon. hindi ko na napansin yung layo, anto, ganito, Oo. ganyan.
gusto ko siya matapos. Kahit sa kanya sinasabi ko, dahil kinikilabutan ako. Lalo nung hindi pa tapos. Di nga na pinapasilip na ito eh. Ikaw umiyak. Panakot mo. Puro pa sweet up. Huwag mo na pa, huwag mo na pa. Yung tipong, baka na sa sobrang ano mo, ako napaluha ako eh. Napaluha ako real talk. Alam ni Derek Froy. Shout out kay Derek Froy na sa director ng video na to, ng Legit na Kampiyon. Ang tagal ko kasi pinangarap nga pa eh. Ang tagal ko pinangarap and then, ito na siya. Ano ba yan? Yung parang, Yun yung sinasabi mong bunga. oh, di ba? Oo nga, Ang tagal mong inasam. Tapos, hindi naman kami magkakilala. Tapos hanggang naging magkagrupo. Tapos, eto na bro. Kaya, It takes a years bago nagawa yung proyekto na to. yung sabi mo, Di ba? May siguro may mga magkaagusto, may mga hindi magkaagusto. It's okay. It's fine. Pero para sa akin, para sa amin, in-effort namin to. Kumbaga, sabi ko nga, yung obra na to anak ko to sa kada gawa ko ng obra, anak yung ginto yan. commitment yan. Diba? Yung commitment namin, may pagod, ayaw na, tamad. Lahat ng doon Pre, Nandun na lahat. ipon lahat. Pero nung napanood ko yung teaser bro, nung labas, na ano talaga ako nung naluha ako. Naluha ako kasi sabi ko, ito na. Ito na to. Sabi ko, ito na to. Kaya nung pinanood ko yung nung pinakita sa akin ni Derek, yung, ito na, ito yung video, ganyan. Nandun ako sa CR, pinapanood ko siya. Oh shit. Ito na. Ito na talaga. Totoo na, no? Totoo na. Ito na talaga, eh. Ito na. Oo. Ito na. Hindi, sabi ko nga, sobrang thank you din ako talaga. Sobrang thank you sa inyo dalawa. Sa lahat. Sobrang ako. Sa lahat ng tao na makapanood dito ng music video na to, ng Legit na Kampiyon. Regalo ko to. Regalo namin to. Yeah. Para sa mga OFW na pinanghihinaan ng loob dyan. Huwag kayong panghinaan. Darating ang panahon na malalampasan nyo lahat. At ito yung kanta na magpapalakas sa inyo. Pag narinig nyo to, lagi nyo tandaan na OFW kayo, newbie kayo, o kahit matagal na kayo sa abroad, maging proud kayo dahil legit na appeal kayo. Makaka-relate dito lahat. Yan. Mabago. Lagi ko sinasabi, OFW ko, ikaw, ako, tayo, legit na kampiyon. Overseas Filipino Warriors. Yeah. Yes. Yes. Ang sabi ko nga is, survivor tayo dito, warrior tayo. Everyday na palalaban ng buhay natin dito. Lagi tayong warrior, lagi tayong lumalaban. Pag-isip mo pa lang ng umaga, pre, warrior ka na agad lang, pre. Siyempre. Diba? Thank you, Lord. Kasi warrior ka na. Ililigaw tatrabaho na naman magkapon. Hindi mo naman ano mangyayari sa sa trabaho mo. Diba? Hindi tayo nasa Pilipinas na anytime may pamilya ka doon. Diba? At the end of the day, isa-isa pa rin tayo. Solong individual tayo. May mga tutulong sa atin pero hindi laging may tutulong. Malinaw ba yun? May tutulong pero hindi pa laging may brand na tumulong sa atin. At para mabuo yung legit na kampiyon, syempre, hindi basta-basta yung tiwala na ipinigin nila sa atin. Marami po salamat sa inyo dahil ano po kayo, nagtiwala kayo, sumuporta sa amin. Salamat po. Unang-una, bagiin ko, HR Matrix. Salamat po sa HR Matrix. Yan, salamat. Ito, lalabas dito yan. Lalabas dito. Salamat kay Ma'am Jeline. Thank you po. Kasunod, syempre, kay Ma'am Nur. Yan. Oh, no. Ma'am Nur, salamat po. Thank you po. Tapos kay Madam Askim Ukay-Ukay. Ayan. Yeah. Siyempre, andyan si Trio G! Yeah! At may pakain siya ngayon din ulit. Salamat kay Trio G. Hello! Ayan. At siyempre, walang iba. Ang Brandenton! Yeah! Baka naman. Shoutout sila po nasa likod ng camera na to. Salamat sila yung nasa likod na iya. Camera siya sila mga tol eh. Pero shoutout kay Sir Totoy, kay Sir TUG. Salamat po sa suporta since day one. Nandito sila kasama natin. Solidong Takrine. Salamat sa mga tao at mga kaibigan na walang sawang sumusuporta sa amin, sa grupo namin, sa mga tao na naniniwala sa amin. Maraming po salamat. Kay Direk Froy, sa director ng
ng ano na to, music video na legit na kampiyon. Sa producer ko, si Jihu, Mr. Jihu. Tapos sa arranger, Mr. Ayon. Salamat po. Tapos po sa mga sa mga nag-join, ODD dancers. Ayan, syempre. Salamat sa ODD dancers. Kila Ma'am Jusina, sa family niya, tsaka kila Jaxel, kila Madam Jaxel. Salamat po sa inyo. Kila Doms, yan, kay Duki, ayan. Hey guys, ako nga pala si Emil. Ang tawag nila sa akin dito, Tai Chito, pero ang tawag sa akin ni Papi is Hapon. So, tawagin na lang akong Hapon. Yun na. Ako pala si Pearl, ang binasagang name ni Lime G from 2622 Takray, Legacy, Ellie. Marian. Parang nag-color Marian. Marian. Ayun, syempre bago. Yeah, syempre. Ako nga, Eto, ako nga po pala si Paano Tuki. Syempre, mayroon din ako Pwede ba yan? Oh, shout out. Yun, shoutout ko rin po pala yung Duki Tato. And then, Yes. Treaty Dukes. Syempre. eto yun, no? Eto yun. Thank you. Shoutout sa kap ko. And then, syempre, thanks G. Thanks so much. Meron pa ako sabihin, binabati ko yung pamilya ko sa Pilipinas. Siyempre, kami mga pamilya rin tayo sa Pilipinas. Yeah. Binabati ko yung tatay ko, mga kapatid ko. Kamusta kayo dyan? Lalo na kay Gian, sa kapatid ng Bunso. Kamusta ka dyan, Bunso? Okay, tayo. Ako, binabati ko syempre yung mama ko, yung mga kapatid ko, mga pamangkin ko sa Pilipinas. Kasi ang tagal din naman talaga namin hinagin, hindi pa ako nakakauwi. Soon, magkikita tayo. Bawi na lang si ate pag-uwi. Yun lang. Ako din sa mama ko, tapos sa mga kapatid ko. Kasi matagal din, hindi Oo, kita yung gano'n. Shoutout sa tatay ko rin, nakayama. Shoutout. Ayun, shout out sa mama ko. Kay mama. Kay Bugagel. Mga Bugagels dyan sa hood namin. Sa RJV Bugahud. Ayan, shout out kay mama, kay papa, sa mga kapatid ko, kay Jacob, kay Jeyo, kay Joe. Siyempre sa anak ko, kay Job. Salamat kay Avery. Salamat. Sa mami ko, ayan. Ma'am, pagaling ka. And then, syempre sa anak ko. And then sa payaba ko, antayin mo ka. Pag-uwi ko? Syempre, pag-uwi ko. Kasal na to. So ayan, maraming po salamat sa lahat at episode 1. Salamat at abangan nyo pong episode 2. Marami po kami lalabas pang mga kanta ng 2622 Triad at Takray Legacy. Yeah! Salamat po sa inyo. At kita-kita po tayo sa Lime Juice Podcast. See you! Brr!